nung pandemic po ay nag-start po akong nag-collect ng mga magagandang succulent na dito lang po sa amin sa Davao. So, yan guys, yung i-share ko ngayon, yung isa sa napakaganda ko pong plant na na-collect ko po. Ito po ay bigay po ng aking kaibigan. So, yan, napakaganda niya. Kahit mahal po ito guys, ay talagang nagbigay po siya sa akin ng napakagandang Haworthia limifolia. So, yan guys, napakarami kong Haworthia limifolia dito sa ating munting garden. Pero ito guys, kakaiba po siya dahil ito po ay variegated. So, yan yung ating i-share ngayon, yung aking napakagandang variegated Haworthia limifolia. So, yan na siya guys. Malaki na siya. Medium size na po yung kanyang laki. So, yan. Yung mga ordinary nating Haworthia limifolia guys ay madali lang siyang lumago dito sa ating munting garden kasi nailagay ko po sila sa full sun. So, ito po yung ating variegated Haworthia limifolia ay nakalagay lang po siya dito sa shaded area kung saan nakakakuha lang po siya ng afternoon sun. And then, so every 2 weeks, ayan, every 2 weeks ko lang po siyang binibigyan ng water. So, ito po yung ating napakagandang variegated limifolia. So, yan siya guys. Nung binigay po siya sa akin, ay napakaliit po niya. Baby size lang po siya guys. Small. Small pero yung ano talaga, yung baby pa lang siya. Ayan. Napakaliit niya po guys. And then hindi pa po fully variegated yung kaniyang mga dahon. Kasi yung meron lang siyang dahon na merong variegation. Pero heto guys, lahat na po sila na yung lahat na po na dahon niya ay meron na pong variegation. So, yan po yung ating napakagandang limifolia. So, parang magti 3 years na po siya sa akin guys. Ayan, sobrang slow grower na plant. Yan, and then napakaganda naman po pag tuloy-tuloy na po siyang lumaki. So, yung ginagawa ko dito, yung ginamit ko na potting mix ay yung usual natin na ginagawang or ginagamit sa ating mga cactus. So, yan, and then naglagay lang po ako ng yung lava rock. And then, every 2 weeks po ako magbigay sa kanya ng water. And then, yan yung iba nating mga ordinary na limifolia dyan sa ating window. So, yan guys. And then, walang fertilizer. Kasi pag maglagay po tayo ng fertilizer sa ating mga variegated gymno and then sa Haworthia ay nag-iiba yung kulay. So, ito hindi ko to nilagyan ng fertilizer. So, natural lang po yung kaniyang pag-grow. So, yan. And then, ano pa ba? Yung care tips, konting care tips ko dito. Hindi naman siya alagain guys na Haworthia. So, wag lang po natin siyang ilagay talaga sa sunlight, or wag natin siyang itagal na expose sa sunlight kasi masusunog po talaga yung kaniyang dahon. And then, para maiwasan natin na ma-dehydrate siya, yan, nasa lang siya, lilim, and then afternoon sun, konting sun exposure, okay na po sa ating plant. Wag lang po natin siyang i-overwater. So, yan po yung konting care tips ko dito sa ating variegated Haworthia limifolia. So, yung mga ordinary natin na limifolia ay nakalagay lang po sa labas sa ating vertical wall, and then naka po sila doon, naka rain or shine. So yan, and then kung wala naman pong
araw, hinaayahan ko lang po sila doon. And then kung mainit naman po, ayan, okay lang po, bigyan lang po natin sila ng water pag totally dry na po yung kanilang soil. So yan lang po guys yung simpleng care tips ko dito sa ating napakagandang variegated Haworthia limifolia. And then nalagyan ko na siya guys na na-sprayhan ko na siya ng MSG para matanggal yung mga watermarks sa kanyang dahon para makinis po tingnan. And then shiny po yung dahon ng ating limifolia. So ito guys yung update sa ating napakagandang variegated Haworthia limifolia. And that's for today guys. Maraming salamat po